Gaano nga ba kalaki ang epekto kapag ang iyong asawa ay may bisyo? Kapag magkasintahan pa lang kayo, hindi mo pa yan gaanong makikita. Malalaman mo lang yan kapag magkasama na kayo sa iisang bubong. Una, kapag may bisyo ang iyong partner o asawa, maapektuhan ang pinansyal na aspeto. Kasi saan siya kukuha ng pera pambili ng alak at sigarilyo? Di ba sa budget ninyo na dapat pangdagdag na sana yun ng pagkain, pambili ng damit, gatas at diaper ng anak ninyo, pang savings o kaya para makapagpatayo na kayo ng sariling bahay. Malaking bawas talaga ito sa pera ninyo lalo't ang mahal na ng sigarilyo. Kaya isa to sa mga dahilan na pag-aawayan ng mga mag-asawa. Pangalawa, kapag may bisyo ang asawa mo, malalagay sa alanganin ang kalusugan ninyo. Darating ang panahon na magkakasakit siya. At ang masaklap kung madamay kayo ng anak mo. Napakadelikado nito sa bata pati na sayo, lalo na kapag mahina pareho ang inyong immune system. At pangatlo, kapag may bisyo ang asawa mo, may kahati ka sa oras. Impluwensya rin kasi to sa mga tao sa paligid niya. Kapamilya, katrabaho, barkada, maglalaan talaga siya ng oras para sa kanila kapag may inuman. Imbes na dapat sa inyo siya magbigay ng oras, kaya isa rin talaga ito sa pinag-aawayan ng mga mag-asawa. So nakita nyo na ang epekto ng bisyo, diba? Pero kahit ganun pa man, sabi nga, hindi naman mapipigilan ang tibok ng puso. Kung ngayon ay nariyan ka na sa sitwasyon na may bisyo ang asawa mo, subukan mo pa rin na kausapin siya, baka sakaling magbago pa. O kung hindi talaga, at least naman pumunta siya ng malayo sa tuwing naninigarilyo siya. Kung talagang mahal mo siya, tatanggapin mo na lang as long as good provider siya, hindi cheater at hindi ka inaabuso emotionally and physically. Bisyo na sigarilyo at alak lang ang pinag-uusapan dito ha. Kung related na sa mga delikadong bisyo, mag-isip-isip ka na. Unahin mo lagi ang safety mo at ng iyong mga anak. Iwasan yung mindset na true love mo kasi kaya tatanggapin mo na lang. True love nga ba o hindi mo lang nakikita ang iyong halaga? Kapag nanay ka na, number 1 priority mo ang kaligtasan ng iyong anak. Always. Kaya magdasal ka lang palagi sa Panginoon na magawa mo ang tama. Sana magabayan ka sa iyong mga desisyon sa buhay. At sana mapunta ka talaga sa taong mabuti ang puso at nagmamahal sa iyo ng tunay.